Ikaw ba ay napapaisip kung saan unang nagkaroon ng isang syudad o unang nagkaroon ng maunlad na pamumuhay ang mga tao? Kung nais mo itong malaman, tara at balikan natin ang ating kasaysayan. Unang nabuo ang maunlad na pamumuhay ng mga tao na tinatawag na kabihasnan o sibilisasyon. Sa mga hindi nakakaalam, ang ibig sabihin ng kabihasnan ay nagmula rin sa salitang biyasa. Ibig sabihin ay eksperto sa kanilang pamumuhay sapagkat mayroon itong sistema ng pamahalaan, aktibong nagaganap ang kalakalan, may maunlad na paggamit ng teknolohiya, at may sistema ng edukasyon. Ibig sabihin ay organisado ang kanilang lipunan. Nabuo ang kauna-unahang kabihasnan sa Mesopotamia sa kasalukuyan ngayong Iraq sa pagitan ng 4,000 hanggang 3,000 siglo bago ang karaniwang panahon. Ang ibig sabihin ng Mesopotamia ay between the two rivers sapagkat ang lupa na ito ay napapaligiran ng dalawang ilog na tinatawag na Tigris at Euphrates. Ang dalawang ilog na rin na ito ay nagbigay daan upang maging mataba ang lupa at tumago ang agrikultura na kilala bilang Fertile Crescent. Ang mga unang nanirahan sa Mesopotamia ay tinatawag ng mga Sumerians. Ang mga Sumerians ay itinuturing na mga nomads sapagkat ito'y walang permanenteng tahanan at palipat-lipat ito sa iba't ibang lugar. Dahil na rin ito sa hindi kasapatan ng pagkakaroon ng pinagkukunang yaman at dahil na rin ito sa hindi pag-angkop ng pabago-bagong panahon. Ayon sa mga pag-aaral ng arkeologo, sila ang unang nag-imbento at gumamit ng irigasyon. Sa mga hindi nakakaalam, ang irigasyon ay ginagamit upang pamahalaan ng daloy ng tubig sa mga kanal patungo sa mga lupa. Dahil dito, nadidiligan ang mga sakahan kaya't mas nagiging mataba ang mga lupa at nagiging masigla ang pananim sa isang lugar. Gumamit rin sila ng kauna-unahang dams na kung saan ginagamit ito upang makapagtabi ng mas maraming tubig kung sakaling dumating ang tagtuyot at ginagamit din ito upang makontrol ang daloy ng tubig sa irigasyon. Maraming pinaniniwala ang Diyos ang mga Sumerians. Ang ganitong klase ng sistema ay tinatawag na polytheismo. Sa mga hindi nakakaalam, ang polytheismo ay higit sa isa o marami ang kanilang sinasamba at pinaniniwala ang mga Diyos. Halimbawa na lamang nito ay si Nana, ang Diyos ng buwan na nauugnay sa mga siklo ng buwan at astronomiya. Enlil, ang Diyos ng hangin at mga bagyo na kadalasang inilalarawan bilang pinuno ng mga Diyos. Anu, Diyos ng kalangitan. Utu, Diyos ng araw, at iba pa. Mahigit 300 ang Diyos na sinasamba ng mga Sumerians. Malaki ang kinalaman ng mga Diyos sa pamumuhay at kapaligiran ng mga Sumerians. Halimbawa na lamang kapag may malupit na klima tulad ng tagtuyot at bagyo. Isa itong indikasyon na pinaparusahan sila ng kanilang Diyos. At kapag maganda naman ang panahon, may masaganang ani, ipinagpapalagay nila ito na pinagpapala sila ng Diyos. Mahuhusay ang mga Sumerians bilang isang artisano. Halimbawa na lamang ang paggawa ng mga mud bricks. Ang mud bricks ay ginagamit ng sinaunang tao para sa pagpapatayo ng mga gusali, tulad ng palasyo, bahay at mga templo. Sa mga hindi nakakaalam kung paano gawin ang mud bricks, ito'y pinaghalong putik, mga materyales tulad ng dayami at tubig, at ito'y huhulmahin ng pariyaba at patutuyuin sa araw. Ang pinakakilalang gusali dito ay tinatawag na ziggurat. Ang ziggurat ay isang templo na kung saan naniniwala ang mga Sumerians noon na dito naninirahan ng kanilang Diyos. Ito'y hugis piramide o tatsulok at may mahabang hagdanan pataas. Sapagkat naniniwala ang mga Sumerians na ito ay nagsisilbing hagdanan o daan patungo sa kanilang Diyos. At dito rin isinasagawa ng mga En, ibig sabihin ay priest. At kapag babae naman ay Nin, ibig sabihin ay priestesses. Sila ang nagsasagawa ng mga ritual at mga pag-aalay sa tuktok ng templo.
Ang Ziggurat ay hindi lamang nagsisilbing templo para sa panrelihiyong gawain. Ito rin ay nagsentro ng pampolitika at ekonomiya. Ayon sa ilang mga historiador, ang Ziggurat ay naging sentro ng kalakalan sapagkat dito itinatabi o iniimbak ang mga produkto na ipinapamahagi o ikinakalakal sa ibang lugar. May kapangyarihan ang mga priest at priestesses pagdating sa gobyerno ng Sumerians dahil sila ang nagsisilbing tagapamagitan sa kanilang Diyos at nagbibigay ng alituntunin kung paano mamuhay ang mga tao. Ang uri ng kanilang pamahalan ay theocracy. Ang theocracy ay isang uri ng pamahalan na kung saan ang kanilang patakaran, mga namumuno ay nakaayon sa opisyal na reliyon o pananampalataya ng mga mamamayan sa isang lugar. Sapagkat naniniwala ang mga Sumerians na pinamumunuan ng kanilang lugar ng hindi lamang tao, kundi pinamumunuan ito ng kanilang Diyos, na kung saan ang mga hari ay pinili ng kanilang Diyos o tinatawag na divinely ordained. Gumamit ang mga Sumerians ng sinauna at pinakalumang sistema ng pagsulat na tinatawag na cuneiform. Ang cuneiform ay isang sistema ng pagsusulat na kung saan ang bawat karakter ay hugis kalso o wedge shape. Ginagamit ang ganitong hugis upang epektibong maiukit ang mga karakter sa clay tablets gamit ang reed stylus. At ito'y patutuyuin sa araw. Malaki ang naiambag ng sinaunang sistema ng pagsulat sa kabyasnan sapagkat nakatulong ito sa komunikasyon. Noong 1849, habang naghahanap ng ebidensya patungkol sa mga pangyayari sa Biblia, ang grupo ng mga arkeologo na pinangunahan ni Austin Layard, ang aksidente nito natagpuan ng isang clay tablets na naglalaman ng isang epiko. At ito ay ang Epic of Gilgamesh, na kung saan naitala ayon sa mga arkeologo na pinakalumang akdang pampanilikan sa kasaysayan. Mahigit 4,000 taon na ang nakalipas. Dito rin naitatala ang mga kauna-unahang kalakalan sa iba't ibang lugar, kagaya na lamang ng mga bilang ng mga hayop, mga tela, mga produktong metal at iba pa. Indikasyon itong aktibong nagaganap ang kalakalan sa lugar na ito. Mahalaga ang ginampanan ng mga skriba sa lipunan ng Sumerians. Ang mga skriba ay bihasa pagdating sa pagsulat ng cuneiform. Ang mga skriba ay kadalasan sila ang nagiging guro, mga hukom, o may mataas na katungkulan sa lipunan. Ang mga skriba ay dumadaan sa formal na edukasyon at tanging mga upper class o may mataas na uri at lalaki ang nakakatanggap nito. Upang maging skriba, dumadaan ito sa matinding pag-aaral at pagsasanay habang bata pa lamang. Kinokopya nila ang mga teksto ng paulit-ulit at babanggitin ito ng paulit-ulit hanggang sa makabisado at masanay sa pagsusulat. Sinisimulan ang pagsasanay na ito simula magbukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Ang mga Sumerians ay nakaimbento ng ilang mga bagay na nagagamit natin sa kasalukuyan. Sa kanila nagsimula ang unang paggamit ng kauna-unahang kulong o tinatawag na potter's wheel, dahil ito ay gawa sa palayok. Malaki ang naiambag ng imbensyong ito lalo na pagdating sa usapang transportasyon, sapagkat madaling nakakarating ang mga kargamento na ipapadala sa ibang lugar upang mas mapadali ang kalakalan. Malaki ang naiambag ng Sumerians pagdating sa larangan ng matematika. Ayon sa mga historiador, isa sila sa mga kauna-unahang gumamit ng multiplication at division. Ginamit ito upang mas makalkula ng mabuti ang mga kalakal, masukat ang mga lupa, at masukat ang kalagayan ng mga bituin at mga planeta. At ito rin ang dahilan kung bakit nakapagbigay ang bag pagdating sa larangan ng astronomiya. Sa kanila rin nagsimula at naimbento ang paggamit ng sexagesimal o ang paggamit ng numerong 60 bilang basihan sa pagtatakda ng oras, segundo at minuto, sa kadahilan ng madali itong i-divide sa mga numero. At ilan lamang iyan sa mga dahilan kung paano umunlad ang sinauna at kauna-unahang kabyasnan sa mundo. Talaga namang nakakabukas at nakakapagpalawak ng isip kung babalikan natin ang ating kasaysayan. At kung may mga katanungan, nais magbigay ng mga komento, tanong o karagdagang kaalaman,
Maaari nyo itong ipadala sa pamamagitan ng pagkomento sa ibaba ng comment box. Dito na po nagtatapos ang ating talakayan at may iiwan lamang akong katanungan na maaari nyong isagutin sa comment box.